Hello, Collective. Love reading po ulit tayo. Dahil collective reading po ito, hindi po ito tutugma sa lahat. Okay? Keep that in mind. Hindi ko rin po kontrolado kung ano yung mga masasagap ng cards dito, kung past, present, or future energies man ito para sa inyo. Pwedeng magkabaliktad ang mga energies na tinutukoy dito. Pwedeng energy ni person mo, energy mo, o may iba pang involved dito sa connection ninyo. Okay? Yan. Thank you so much kung lagi kang nag-aabang, nanonood, sumusuporta, sumusubaybay. At kung bago ka dito, syempre, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin po yung bell icon kung magugustuhan nyo man po ang reading. Pa-leave na lang ng reaction dyan, pa-comment, pa-share na rin. Malaking tulong po yan, lalo na yung mga hindi po nag-i-skip ng mga ads natin. Okay? Oo. FYI, yung mga creators po kasi doon po kumikita sa ads. So, makakatulong kung di po kayo nag-i-skip ng ads. Yan. Pwede rin naman kayong sumuporta by joining membership or pag-a-avail ng monthly subscription. Yan. Or kung magpapadala kayo ng star, super thanks. Yan. Thank you. Pati na rin doon sa ang tawag dito, mga nag-avail ng private readings. Nag-iisa lamang po itong official Purple Teen page. Verified na po ito. Lagi nyo titignan, yung Purple Teen page dapat po may blue check sa kanan. Okay? So, check na natin yung mga energies ninyo. Try nating alamin yung pinaka energy ng connection ninyo, energy ni person mo, energy mo rin. So, ang pinaka overall energy ng connection ninyo, relationship ninyo is the Eight of Cups reversed. Umaasa or nag-e-expect na hindi na aalis or babalik pa. Ayan. Feelings ni person, intention niya, behavior, action niya. So, bottom ng deck ninyo, you have the Fool card. Baliktad. Wait lang. Hindi ko feel yun. Balasahin muna natin. Ayan.
Mhm. Okay, so yung overall energy ninyo is the Eight of Cups. Hoping. Meron pang umaasa dito or meron pa ring naghihintay, nag-i-expect na may magbabago ng decision dito kung halimbawang meron mang nagpaplanong umalis or nakakaramdam na meron ng gustong mang-iwan or umalis. Pero kung tapos na yan, no, halimbawa, nangyari na yung pang-iwan, nangyari na yung pagtalikod, pag-walk away, no, pwedeng merong nag-e-expect o umaasa pa rin na babalik. Sana bumalik. Minamanifest na bumalik. Excuse me, nauubusan na ako ng boses. Okay? Okay, based dito sa baraha, no? Kasi ito yung side ni person mo, ito yung side mo eh. Andito yung mga feelings, intentions niya. And dito sa right side is you. So, nakikita ko dito, dahil lumitaw sa'yo yung second chance, pwedeng sa'yo yun. Pwedeng ikaw yun. Okay? So, yan ha, para ito doon sa mga tumutugma lang. So, kung hindi ikaw yung naghihintay, di hindi. Baka hindi talaga para sa'yo itong reading. Okay? So, yan. Base dito sa cards, no, ikaw ang naghihintay. Ikaw yung nagmamanifest, hoping, praying, na sana bumalik itong person mo. Or sana wag ka na niyang iwan. Sana wag na kayong maghiwalay. No? Kasi dito sa side mo, ikaw yung nag-e-expect, nagmamanifest ng reconciliation or making amends. Oh, gusto mo mabuo uli kayo eh. Kung kasal na kayo, pamilyado na kayo, ikaw yung nagmamanifest, nagpipray, umaasa, naghihintay na sana mabuo itong pamilya ninyo. Oh, pwedeng pregnant or pwedeng may anak na kayo. Okay? Pwedeng pwedeng naghihintay kayo na magbalik loob itong person ninyo. Okay, alam mo dear, hindi naman ganun ka-bad yung mga cards dito sa side ng person mo. So, okay? Kasi parang, ewan ko, kung nawalan ba kayo ng communication, kung may lumayo man kasi dito. So, tingin ko pwedeng umalis na to eh. Tapos nawalan kayong communication. Nakikita ko dito sa side ng person mo, parang naman siya. Nandun siya sa period of reflection eh. Ayan, no? Pwedeng nag-iisip-isip to, nagmumuni-muni. No, it could be na twin flames kayo neto. Ayan, may twin flame energy. Okay? So, lumilitaw dito, mukhang open pa naman ng puso nitong person mo. No? Hindi pa rin totally nawawala yung yung feelings, no? Kaya lang, kinakakitaan ko ng medyo hindi ganun ka-stable siguro tong person mo. Hindi siya ganun ka-emotionally stable. Kaya siguro. And kung halimbawang na-disgrasya ka neto, halimbawa babae ka, no? Hindi ko lang alam kung alam niya na pregnant ka. Ngayon, kung alam niya na pregnant ka, pwedeng incapable to, irresponsible to. Siguro takot. Natatakot siya sa obligasyon. O hindi ko alam kung may mga ibang reasons pa ba siya, bakit siya lalayo sa'yo, kung ba't kayo maghihiwalay. No? Pero pwedeng takot siya eh. Kung magka-baby ka, takot sa responsibilities. Ito sigurong person mo. Kasi kinakikitaan ko na siya yung dito eh. Unstable eh. Unsure.
Oh, okay. So, meron ka rin ditong Seven of Wands. Kasi itong Seven of Wands na to, pwedeng nagiging defensive siya or in denial eh. Okay? It could be na halimbawa, kung hindi pa kayo ganun katagal nitong person na to, or ewan ko kung nagkaroon lang ba kayo ng one night stand or something, no? Kasi parang ang nasisense ko, umiiwas siya or unsure siya, no? And kung ikaw ay jaunties, no, ito specific to sa mga babae. Kung pregi kayo, baka pinagdududahan niya yung dinadala mo eh. Kung kanya ba talaga yan. Okay? Oo. Yun lang yung nasisense ko rito eh. Oo, unsure siya dahil dun. Unsure siya dahil doon sa bata. Lalo na kung bagong-bago lang kayo, tapos bigla ka naging pregi. Okay, ang issue kasi dito is hindi siya sure. So, in short, dinadoubt ka rin niya eh, kung kanya ba talaga yan. Parang yun yung nasisense ko energy. Base dito sa mga cards mo. Pero kung halimbawa na hindi naman yun yung case, kumbaga kung hindi naman niya pinagdududahan, pwedeng ano lang talaga. Alam mo yun, yung pwedeng ayaw niyang panagutan, hindi siya ready. Alam niyo naman yung iba, di ba ganun? Magaling lang sila sa intimacy, ayan. Sa tsuktsakan. Pero pag nandyan na jaunties, nandyan na yung bata, yung iba nag-i-eskapo na eh. I-invisible na, naglalaho na eh. Biglang hindi ka nakilala or tatakbuhan ka, hindi ka papanagutan. Tapos yung iba, ang excuses nila, o mali ko ba, akin ba talaga yan? Or hindi pa ako prepared, ganito, ganyan. Di ba? So, pwedeng yun yung mga possibilities. Hindi ko alam kung nag-aalibay itong person mo, natakot lang ba talaga siya sa responsibility, irresponsable, ayaw niya talaga pang sigurong maging tatay, no? Or dinadoubt niya kung kanya yan, kung bago lang kayo. Oo. Alam mo kung bakit? Pwedeng dinadoubt ka niya talaga, lalo na kung bigla ka na jaunties. Kasi, nakikita ko dito sa Three of Cups mo, na pwedeng hindi pa, pwedeng bago lang kayo, hindi pa kayo nagtatagal. Okay? Or naging alam mo yung parang very short lang yung naging ninyo, ugnayan ninyo, romance niyo, tapos biglang may ganyan, may na jaunties, diba? Kaya siguro dinadoubt ka niya. Magulo isip nito eh, pero na-feel ko pwedeng alam mo yun, pwedeng nakukonsensya rin siya eh. Aside from contemplation, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nako-confuse, magulo, pero in a way, pwedeng nandoon din yung parang hindi rin siya matahimik kasi may guilt. May guilt. Kasi nga, hindi rin talaga siya sure kung kanya ba talaga yan, dinadala mo. Okay? Oh, specific to sa mga female, kaya for sure, yung iba hindi makaka-relate ngayon dito sa reading natin. Pero ikaw, umaasa ka. Umaasa ka na bubuuin niya yung pamilya ninyo. Umaasa ka na sana wag na lang siyang, wag kanyang iwan, takbuhan, no? Kung hindi pa nangyayari totally yung pag-iwan sa'yo. Pero kung nangyari na yan, nag-expect ka na sana mabuo kayo. Bumalik siya. Ma-realize niya. Panagutan ka. And yung bata. Nakikita ko dito. Oh, gusto mo pag-usapan ninyo eh. Oh. Gusto mo makipag-negotiate dito sa person na to. Gusto mo ng maliwanag na pag-uusap. Okay? Kumbaga, ininego mo yan eh.
Or you could be following, spying this person kung kinat off ka niya, kung binla ka niya. Kumbaga, naghahanap ka ng ways kung paano kayo makakapag-usap. Since ganito na nga yung problema, yung concern is kasi may bata na eh. Okay? Okay. But intimacy, nandun pa rin sa kanya eh. So may nafe-feel pa rin ito eh. This person is still intimate with you. Oo, gusto niya eh. Gusto ka pa rin niya. Yun ang nafe-feel ko. Yung talagang problema lang niya dito is about yung bata. Pero alam mo, so nakikita ko dito magkakaroon ng realization tong person mo. Oh. Nakikita ko magkakaroon ng realization yan. Ayan oh. Matatauhan din yan, magigising din itong person mo. Pwede nga lang kasing in denial siya, yun yung blockage eh. Ayan o. Oh. In denial siya talaga. Dinideny niya talaga yan about doon sa pregnancy mo. Pwedeng twin flame mo nga pala to, by the way, kung hindi ko pa nabanggit. No? Tapos parang, in a way, parang ikaw pa yung ginagaslight niya dito, no? Parang ikaw pa yung biniblame niya dahil dito sa mga nangyayari na ganyan. But in denial siya talaga. In denial of the responsibility, or pwedeng hindi niya matanggap kung kanya ba yan, whatever, kasi hindi siya sure. Hindi ko alam kung nagpapalusot lang ba siya or talagang hindi niya matanggap. Siguro na, ayun, sabihin na natin, accident, diba, na disgrasya kanya, na aksidente lang na ganun, wala talaga sa plano. Okay? Kasi ang ano lang naman niya is maging intimate kayo eh. Hindi naman niya ina-expect na biglang lolobo and magkakaroon ng responsibility. So, in denial siya. In denial siya. Okay, pwedeng hindi pa nagsisink in sa kanya, pwedeng hindi pa niya nare-realize, but eventually marirealize din niya yan. Kasi nakikita ko dito, pwedeng makukonsensya siya eh. Wala rin naman siyang peace of mind kung tatalikuran ka niya, tatakbuhan ka niya. Pwedeng nakukonsensya rin siya. Ayan o, meron talagang conflict in decision dito. Hindi to hindi to makapag-decide as of now. Hindi siya makapag-decide. Okay? Pwedeng nag-iisip-isip pa rin yan. Sabi ko nga, pwedeng hindi pa niya totally nare-realize lahat. Pero nalulungkot din siya. Yun yung nakikita ko dito. Nalulungkot din siya. Nalulungkot. Kaya lang magulong-magulo. Ayun nafe-feel ko eh. Nagtatalo yung isip niya, emotions niya. Ayan oh, baliktad yung Queen of Cups niya. Baliktad. And parang merong mga parang feeling niya hindi lang din siya yung in denial about his feelings, kundi parang andun din yung konsensya niya eh. Ayan o. Iniisip niya ano yung mga magiging side effects. Iniisip niya ano yung magiging consequences, no? Naiisip niya, kung talagang kanya yan, so may atraso siya, parang gano'n. Pero confused siya. Yun yung nakikita ko. Naglalaban ngayon yung isip niya eh. Isip at puso niya eh. Naglalaban isip, puso niya.
Okay. So, ano yung magiging outcome dito? You have the Knight of Cups, which is an indication ng offer. Baka babalik din siya eventually. Oh, kasi may karma dito eh. Ito kasing what's next. What's next? Magugulo talaga yung isip niya. Isip at puso niya. Pwedeng hindi rin niya, hindi rin niya maatim. Pwedeng itong tao na to, pwedeng takot din siya sa karma or whatever. Or pwedeng makakarma siya kasi may mga consequences dito. Side effects. Okay. So, ibig sabihin, this person, may feelings din siya sa'yo. Siguro yung commitment lang talaga, ayan o. You see? Merong commitment card dito. Marriage. Promise. Oh. Natakot lang siguro to. Natakot siya. Pwedeng nabigla rin siya. Hindi naman niya ina-expect na ganun. Pero lumilitaw lang na may konsensya pa rin tong taon to kasi takot siya sa karma eh. Nalungkot din siya eh. Nalungkot din siya nung tinalikuran ka niya, iniwan ka niya. May nakikita ko may comeback dito. Ayan. Hindi ka rin niya matitiis. Ayan. Hindi ka rin niya matitiis eh. Hindi yan. Hindi niya kayo matitiis no bata. Okay. So, nakikita ko dito is ayan. Magbabalik siya. Ayan o. Ayan o. Marriage commitment promise. Baka nga mauwi pa nga sa kasal to eh. If ever. In the future. Kasi nakikita ko dito sa outcome, babalik siya. Oo. Pero sa ngayon, yung nakikita ko nga, magulo yung isip niya. Nandun pa siya sa pinoproseso pa niya lang yung mga bagay-bagay. Acceptance, denial. Kaya nga sabi ko, ang gulo ng isip niya rito. Nag-aagaw, naglalaban yung emotions and yung pag-iisip. Pero 'di ba, nakita naman na natin yung evidence dito. Oh. Di talaga sarado yung Hindi man sarado puso niya eh. Oh. Gusto pa rin niya maging intimate with you. Yun lang talagang naging niya siguro yung naduwag siya about the baby. Pwedeng another chapter to eh. Oh. Pagtitake ng risk, pagsisimula uli. Oh, pikit mata. Pikit mata eh. So, yan. Yan yung mga na-pick up ko dito. Okay, thank you so much for watching. Love you all, babush.